Ayan, panoorin po natin 'to. Gusto ko lang i-share yung personal encounter ko sa isang unbelievable experience sa isang magulang ng isa ding marino. Bakit to unbelievable mga kapaglalayag? Imaginein mo ha, unang-una, hindi sila umattend sa kasal ng anak nila. What? Pangalawa, inaway nila yung mapapangasawa nung anak nila. At pangatlo, hindi na sila ngayon nagpapansinan nung anak nila. Ang bottom line lang nito mga kapaglalayag, base sa aming kwentuhan is, dahil lang binawasan na yung allotment na natatanggap nila kasi nga mag-aasawa na yung anak nila. So parang nadurog yung puso ko nung nakikinig ako sa mga kwento niya, 'di ba? Siyempre nire-respeto ko yung mga magulang natin. Pero dito mo rin makikita mga kapaglalayag no, na may mga ganito kababaw na mga magulang. Imaginein mo ha, eto, binibigyan sila ng allotment nung anak nila kasi nga binata pa. Yung anak nila may position sa barko ha. May position yung anak nila sa barko. Ngayon, syempre yung anak gusto na rin mag-asawa. Kaya para daw makapagpakasal sila, binawasan yung allotment sa kalahati para makapag-ipon ng pampakasal. Doon daw nagalit yung asawa niyang babae. Bakit kailangan bawasan? Pwede ka naman mag-asawa. Kaya sa mga seaman's partner dyan, sa mga seaman's wife, minsan wala talaga sa inyo yung mga problema. Ang bigat po nung sitwasyon ng seaman. Kasi, ito po ang masasabi ko ha, opinion ko lang po ito para sa iyo. Unang-una po, kasalanan mo rin kung bakit naging ganyan yung mga pamilya mo or magulang mo. Kasi dapat nung unang sahod mo pa lang, alam mong may pangarap ka na mag-asawa, alam mong tatanda ka rin kung hindi ka man mag-aasawa, dapat hinati mo na yung padala dun sa sarili mo, tapos kalahati lang sa magulang mo. Kasi hindi mo rin naman masisisi yung magulang kung bakit nagkakaganyan sila sa'yo, dahil nga, kumbaga, ikaw rin yung dahilan kung bakit sila naging ganun. Kasi ibinigay mo lahat ng sinasahod mo sa kanila. Ngayon, kumbaga parang, pinahiga mo na sila sa kama, tapos ibabalik mo silang pahigain sa banig, parang ganun. Sabi ng matatanda. Siguro ang masasabi ko po sa'yo, dahil nandiyan na yan time healed siguro. Sabi nga nila, it takes time. Time healed. Tapos, yung mga masasabi ko naman sa mga bago pa lang magsisiman at magiging OFW na rin, bago kayo umalis dito sa Pilipinas, mag-open kayo ng 2 bank account. 2. Isa sa inyo at isa para sa pamilya mo. Wag na wag ninyong kakalimutan yung sarili ninyo. Kasi, ang sarili ninyo ang puhunan ninyo. Wag ninyong hayaang tumagal kayo sa ibang bansa ng 10 years, 20 years na wala kayong naiipon. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Baka mamaya, wag naman sana mangyari na magkasakit kayo, tapos wala kayong kaipon-ipon. Ano mangyayari sa inyo? Di nga, ganun. Maniwala kayo yung mga pinadala ninyo dito sa Pilipinas, yung mga pinadalhan ninyo, hindi ninyo yan maaasahan pag kayo may nararamdaman. Kaya sabi ko nga sa inyo, wag ninyong kalimutan ang sarili ninyo. Kung hindi man sapat yung sinasahod nyo dyan, hindi ganun kalaki, huwag nyong hayaan na wala kayong maitabi para sa sarili ninyo kahit konti. Kasi kayo rin ang kawawa in the future. Tapos, ang masasabi ko naman po dun sa mga magulang, magpasalamat kayo dahil binibigyan pa rin kayo ng anak nyo kahit papano, kahit kalahati lang. And then, sa mga kapwa ko naman OFW, sa mga, kung hindi nyo po naitanong, naging OFW din po ako for 6 years. Mahirap po talaga maging OFW sa totoo lang. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Kapag nagkasakit ka, ikaw pa rin, walang mag-aalaga sa'yo. Maswerte ka kung may mga kasama kang mag-aalaga sa'yo. Pero sila, may kani-kanila rin silang trabaho, may kani-kanila rin din silang pinagkakaabalahan, kaya hindi kanila maaalagaan ng katulad ng pag-aalaga ng nandito ka sa Pilipinas. Kaya, ito lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapwa ko OFW. Obserbahan ninyo yung mga pinapadalhan ninyo ng pera sa Pilipinas, yung mga tinutulungan ninyo. Alam ko po masarap talagang tumulong. Masarap sa pakiramdam. Pero, tanungin ninyo yung sarili ninyo. Tama pa ba? Ito bang pagtulong kong ito ay makakabuti ba? O magiging problema ko ito in the future?